Bitag dito sa TV5. Sa Bitag Action Center, agad pinagplanuhan ang susunod na hakbang laban sa sindikato. Yung number of personnel na i-utilize natin, nandun na sa loob, yung sa labas, perimeter, kami na po. Yun kasi we have to oppose yung sasakyan with the mobile and mobile. Wala tayong technicality doon. Hinati sa dalawa ang grupo. Ang arresting officer kasamang dalawang Bitag undercover. Mauuna sa bahay ni Ethel. Ang pangalawang grupo naman mag-aabang sa ibang miyembro ng sindikato na posibleng nagtatago lamang sa labas ng bahay ng biktima. So yung area of coverage natin nandito. Okay? Ang based on the information na binigay ni ma'am, nag-standby yung sakyan nila 50 meters away from the target area. So ibig sabihin nakikita lang nila yung carrier nila. Para hindi mabistong may pulis sa loob ng bahay, kakaibang hudyat sa pagdating ng suspect ang gagawin ng Bitag undercover. Pagdating ng suspect, ibinigay ng undercover ang hudyat. Kapansin-pansing ibang miyembro ng sindikato ang humarap sa biktima at sa Bitag undercover. Pasok wala ID. Tatlong beses na itong bumalik. Pangatlo na itong Muli nitong pinapirma ng acknowledgement receipt ang biktimang si Ethel. Saka kinuha ang processing fee na nagkakahalaga ng 21,000 pesos. Pagkaabot ng pera, takam na takam itong binibilang ng suspect. Ang hindi niya alam, kasabay ang kanyang pagbibilang, mahuhulog na siya sa patibong ng bitag. Brad, pakiusap lang ha. Sabihin mo na yung mga kasama mo kung hindi maano ka ha. Nag-aantay po yung sa santo po, sir. Sa santo. Ano sa sprayan? Po, sir, eh. Sa takot ng suspect na nakilalang si Michael de Guzman, agad niyang itinuro ang iba pa niyang mga kasamahan. Naghihintay at nakaabang lamang sa gate ng tinitirhang subdivision ng biktimang si Ethel. Bali, apat po sila, sir. Nasa labas ng gate o nasa Sa labas lang po, sir. ng gate? Opo, paliko po. Lahat ng makikitang kasama, ano ha? Turo mo ha, baka... Handa po yung sasakay niya, sir, eh. Ha? Nakahanda po yung sasakay niya. Sir. Yan, sir. Yan po, yan yung kotse niya. Naging mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Agad pinalibutan ng mga operatiba ng QCPD DPIOU ang pulang kotseng ito. Dahil heavily tinted at dahil walang reaksyon mula sa mga sakay nito, nakasama di umanong nahuling suspect. Isang warning shot na agad na ibinigay ng isa sa mga operatiba. Dito na isa-isang naglabasan sa kotse ang tatlong lalaki at isang babae. Okay, clear. May trito yan ha, hanapin nyo. Hanapin nyo, may trito yan, may trito. Isang kalibre 45 na baril ang na-recover sa passenger seat ng kotse. Live! Kasama ditong ilang taking ID ng kilalang bangko at acknowledgement receipt ng mga posibleng naunang biktima ng grupo. Sa kabila ng pagkakaresto, nakuha pa ng isang miyembro ng sindikato ng suhulan ang mga operatiba ng QCPD DPIOU. Yan, nakabotot pa sa atin yung kotse ko. Oo. Kotse mo? Pare mo ganun. Sa tanggapan ng QCPD DPIOU, magkaharap ang biktimang si Ethel at ang mga miyembro ng sindikato.
Dito na rin nagkaroon ng pagkakataon ang bitag na usisay ng estilo ng pambibiktima ng grupo. Paano mo nakuha ang information niya? Binigay lang sa'yo ni Alex? Binigay lang po ng Alex sa akin. Ano sinabi ni Alex sa'yo tungkol dito sa subject ninyo? Of course, hindi ka papatawagin ni Alex pag wala kang information tungkol dito sa subject ninyo. Nakuha mo ako? Yun nga po. Alright, siyempre. So in other words, nakuha lahat ni Alex yung informasyon. Si Alex na sinasabi mo, may alam sa mga bangko. Siguro po kasi naman. Imposible naman eh. Alam mo, matalino ka, iha. Magaling ka magsalita, hindi ba? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi naman po, syempre naisip. Yun naman eh, syempre. Talagang na talagang. Saan makikita si Alex? Nag-text lang po kasi yun sa akin. Niloloko mo ako. Ibig sabihin, nagtrabaho sa tao, hindi mo kilala, text lang. Ha? Totoo po siya sa akin. Oo. Sa akin. Paano ang transaction ninyo ni Alex? Let's say, kumita ka, nakukuha mo yung credit card. Sino may hawak ng credit card? Nasa paligid lang po. Sino ang may hawak ng credit card? Yung tungkuhan. Sino ang kumuha ng credit card? Yung katulad po yan. Ito kasi may. Ikaw may hawak ng credit card dahil ikaw may ID. Naintindihan mo ba ako? Gamit mo to. Maging ang pinagkunan ng lisensya ng armas ng sindikato, inusisa rin ang bitag. Saan mo nakuha yung baril? Ha? Kanino mo binili? Sa kaklase nila ate. Anong trabaho ng kaklase ng ate mo? Hold upper? Hindi naman. Nagbebenta ng baril? Parang ano po, Parang ano? Gun dealer? hindi naman po. Gun runner? Ano? Snatcher? Hold upper? Hindi naman po yung sa masamang paraan. Oo, paano mo nabili to? Siyempre, pag nabili mo, dahil may papel, di ba? Ako may papel naman. Asan papel niyan? Nandiyan po. Saan? Nasa kanila po lang. Hindi, kaya nga, papel. So may rehistrasyon ka. Ako meron. May permit to carry ka? Nasaan ang permit to carry mo? Permit to carry? Natipaklong ka. Hindi ako naniniwalang hindi ako naniniwalang original to. Inisa-isa rin ng bitag ang bawat player ng sindikato at kung ano ang ginagampanan nito. Siya ba ang tirador? Hindi naman po siya pumapatay. Hindi siya pumapatay. Pero pag may pumalag, siya ang titira. Sino ang driver? Ako po. Ikaw ang driver, ikaw may sasakyan, ikaw may baril. Tama, ikaw may license. Ikaw, anong papel mo? Lookout. Saan ka naka-lookout? Sa labas. Saan ka nakaposte? Yun lang po. Nasa loob lang po kami. Sa loob ng kanyang sasakyan. Kasama siya. Hintay lang po. Nag-aantay. So kayong apat sa labas. Sa labas. Ito ng pangatlong araw na talagang entrapment ang ginawa sa inyo. 2 araw kami nakapagmasid sa inyo. 2 araw kami nakatutok sa inyo. Naintindihan ba kami? Malinaw. So wag niyo na kami pinagloloko. Naintindihan mo. Pag tuwing pumupunta siya, sa labas ka lang, hindi ba? Tama? Yun. Kasama ka rin doon, di ba? Kompletos. Saan siya? Kasama rin siya. Tama? Yung isang dagul, saan yun? Sagutin mo muna ako. Sindikato kayo, no? Grupo. Hindi po, sir. Magkakakilala naman. Magkakilala kayo. Paano niyo nabuo yung modus na to? Wala po akong idea, sir. Ako gusto ko sasagot ka ng maayos sa akin, ha? Kung makululukuhin. Kita mo, wala ng mga pulis. Naintindihan mo? Anong bangko dati pinagtatrabahuan? Sir, hindi ko na alam po call center. Ano ang bago? Anong call center? Anong call center? Saan? Bangko? Bangko ang kliyente. Tama? Tama? Call center po na. Makululukuhin. Sige na. Ang 45 na baril ay hindi lisensyado. Sa dami po ng kanilang biktima, hindi po natin sila makonsider na maliliit lang na grupo. Sila po ay malaki at armado. Sa dami na po ng kanilang nakulimbat na pera sa mga kanilang biktima, meron po silang kakayanan na bumili at magpalisensya ng mga baril na kahit ito ay tikit o peke. Ito ang mga personalidad na nasa likod ng modus. Sakaling isa kayo sa nabiktima ng grupong ito, ipagbigay alam agad sa bitag.